Ilan ng beses? Ako si Benji. Ano nga ba ang pesos? Ang pesos, group siya na ginawa para mas maintindihan ng mga members nito ang totoong ibig sabihin ng emo. At saka para maiwasan na din yung mga misconceptions na na-encounter ng ibang tao, and yung mga para sa nagawa yung group na yun para sa mga tao na interesado dun mismo sa subject na yun na emo. Paano at kailan ba nabuo itong pesos? Nabuo siya noong November 2006. At umpisa sa Friendster. Umpisa sa Friendster, tapos habang tumagal, nagkaroon na ng sariling site, Sariling forum. Saan mas madaling makapag-interact yung mga tao, mga members. Tapos mas ma-accommodate yung mas maraming tao. Tsaka mas maayos mag-surf doon. Since society siya, syempre may founder yun. Sino kaya itong nakaisip nito? Member, ang founder si Nelson. Yun, siya yung Friendster user din siya, tapos siya mismo yung gumawa ng group sa Friendster. Tapos, before pa naging pesos, iba pa yung pangalan na binigay niya, PES pa, Filipino Emo Society. Para sa inyo, Tol, ano ba ang ibig sabihin ng emo? Parang Benji. Kasi ang emo stands for emotive hardcore. Emo sa music genre. Lalahatin ko na ba? Kasi ganito, ang emo, hindi siya talaga tungkol sa buhok, pananamit. Di ba yung buhok, one side. Hindi yun, wala yun wala yun kinalaman sa word na emo. Ang emo, genre lang siya ng music. Nag-start siya noong 80s sa Washington DC. Ang emo, lang siya coin term lang siya, parang ginamit lang ng mga fans. Ang totoong tawag sa kanya, emotive hardcore or emotionally charged hardcore punk. Doon siya galing. And yun, pagtagal ng yung mga nagsimula siya sa mga hardcore bands, punk bands, hardcore punk bands. Tapos nagsawa sa sinutugtog nila. Doon nabuo yung genre na emo or emotive hardcore. Yan, ang mga unang emo bands, yung mga Rites of Spring, Moss Icon, Embrace, Fugazi, ganon. Tapos ano pa ba? Ngayon, yun, since ang emo, kung papakinggan mo siya, boring. Kasi parang masyadong luma. Malami ang dating. Tsaka random. Siya, parang medyo hindi siya melodic. So, konti lang nakaka-appreciate sa kanya. So, dun, imbis na pinaganda siya, mas malala siya, mas maingay. Dun nabuo yung screamo, word na screamo. Yun. Nagsamang scream at saka emo. Pero ang doon, ang talagang way ng pagkanta nila, scream. Walang walang growl, walang singing parts. Okay. So, Rafi, totoo ba na yung mga emo mahilig mag-suicide? Tapos yung totoo ba na mga rebelde sila? Yan. Ayun, isang malaking misconception. Kasi, yun nga, sabi nga natin, di ba? Ang emo genre lang siya. So, imposible maging genre ng tao, di ba? So, yung mga yun, wala yun, mga kalokohan lang yun. So, yung emo, hindi siya suicidal, yung parang mali yung parang perception nila na porke emo ka, Papakamatay ka. rebelde ka. So, Pakamalungkot. yun. Hindi, yan? Yun nga, malaking misconception yun. Tapos dahil doon, nasisira yung scene na yun, yung emo scene, nasisira yung pangalan o yung word na emo. Iba-iba na yung nagiging ibig sabihin. Tama. Iba na yung ibig sabihin. Sa mismong ibig sabihin ng emotional. Ang ibang
pag narinig nila emo, ibig sabihin sa kanila, para sa kanila, emotional. Well, ganun. Mga kalokohan lang yan. Bading minsan So, yung Pesos, nag-start siya nung November 5, 2006. November 5. Oo. Ano yung mga katangian nyo na parang, or attitude na parang nagkakasundo kayo? Sa totoo lang sa forum, konti lang nagkakasundo. Kasi yung iba, matitigas yung ulo na hindi nila matanggap yung yung katotohanan na ang emo genre lang siya. Masyado silang na-stuck dun sa pagkakaintindi o sa belief nila na ang emo nag-stand sa pagiging emotional, iyakin, suicidal, problemado, rebelde, ganon. Well, yun. Pero yun din lang dun sa mga open-minded na talagang in-embrace nila yung fact na ang emo, yung totoong ibig sabihin ng emo. Doon nagsisimula yung mga nagdi-discuss na kung ano yung totoong emo, yung mga bands, nag-share na ganon. Yung mga madalas nyong ginagawa kapag magkakasama kayo, ano yung madalas na parang pinupuntahan nyo saan at saan yung mga pinupuntahan nyo, then ano yung parang lagi nyong ginagawa? Kung sa group, may mga EB, may mga eyeball na ginagawa, may mga meeting Pesos na ginagawa. Mostly, ang EB nangyayari sa mga mall, kadalasan talaga sa mall, madalang sa bahay. Kasi masyado kaming marami pag nagkikita. So far, pinakamadami namin nag-attend sa EB is 150. 150. Sa MOA yun. Pero kung kami-kami lang, magkakasama, yun, kung konti lang, sa bahay. Sa mga bahay ng mga member. Ano yung mga ginagawa nyo? Nagiinuman, gano'n. Nagiinuman. Oo. So, nag-enjoy naman kayo ng ganun? Sila, hindi kami inom. Okay. Straight edge ako. Ano naman sabi niya sa fashion